po sa inyo, sandali po mga kapatid, aklat po ng Acts chapter 20, verse 28 po, ay ito po yung related po sa ating binasa kanina, sa 1 Peter chapter 5, verse 2. No? Sabi po dito, take it therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He has purchased with His own blood. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. No, sabi po dito, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ngayon ang paksa natin ngayong umaga, the truth about Church of God. No? Ang katotohanan tungkol sa iglesia ng Diyos. Okay? Sapagkat maraming mga tao ngayon ay nalilito. No? Saan ba talaga yung tamang church? Ano ba talaga ang pangalan ng totoong church ng Panginoon? Di po ba? So, ilang denomination na po tayo, napakarami po, no? Napakarami na mga simbahan po ngayon, nagsisilipana. Subalit, ang tanong, ito po ba ay ma-distinguish po natin na ito po ba ang ating kinatatayuan ngayon? O ito po ba ang church ng Panginoon ay tunay at totoong church na sa banal na kasulatan? Okay? So, alamin po natin mga kapatid, in a world divided by names, no? Sa mundo ngayon, nagkakaroon na ng division, no? Ang bawat pangalan ng iba't ibang sekta. Okay? Labels, creeds, and denominations. God's Word reveals something far greater. One body in Christ. So sa banal na kasulatan, meron pong tinatawag na one body in Christ. Ito po yung church ng ating Panginoon. Pag sinabing church, ibig sabihin, mga kapatid, ang local church na ito, ibig sabihin po, ito po yung tinatawag na kalipunan, no? Assembly. Kalipunan na mga babae at lalaki sumasampalataya sa Diyos. Tayo po yung church, tama? Ito po yung building. Yung building na ito, hindi po ito iligtas ni Lord. Tayo ang iligtas ni Lord. Meaning to say, tayo yung church, tama? Okay? At dapat po natin makita na meron talagang tunay at totoong church ng ating Panginoon. At tandaan po natin, hindi lahat na nagpapanggap na church, hindi lahat na sinasabing church, ay tunay at totoong church. Para bagang sa ginto, hindi lahat na kumikinang ay ginto. Tama? Okay? Paano mo malaman para sa mapatunayan mo na ginto? Yung ginto, dinadaan po yan sa apoy. Tama? Para masigurado mo na tunay at totoong ginto. Hindi ka mapepeke. Di po ba? Parang ganun din po ang church ngayon. Marami po, no? Diyos din po yung binabanggit. Right? Okay? Biblia din yung hawak. Nangangaral din po sila. Pero dapat ay kilatisin mo. Tama? Dapat alamin mo ano ba talaga ang kanilang doktrina sa loob ng kanilang simbahan. Kasi po, ang tunay na church, ang aral po dapat, aral ng ating Panginoon hanggang ngayon. Amen po? Hindi dapat baguhin. Right? Kasi nandyan na po yan eh. Paano mo babaguhin yan? Di po ba? Pagka tinagdagan mo, pagkabaguhin mo, hindi ka na tunay. Tama? Kasi may dagdag na, may bawas na. Sabi nga ni Lord, ang sino man magbawas o magdagdag, mayroong kaparusahan sa Panginoon. No? Sa kanyang mga salita. Revelation chapter 22 verse 18 up to verse 19. So kailangan
kung anong tinuturo ng Panginoon, siya lamang po dapat ang ating panghawakan, paninindigan, at patuloy po natin na yakapin sa atin pong paglilingkod na ito. So, the church in this age of grace is not Baptist, is not Pentecostal, is not Catholic, or Methodist, or Church of Christ, or sino man yung mga sinasabi na mga simbahan po ngayon, mga kapatid. It is the body of Christ revealed through the Apostle Paul. Dapat ito po ang ating paniniwalaan, yung tunay na church ng ating Panginoon. No? Kasi sapagkat lahat na yan, binanggit po natin, ay unbiblical po yan. Yung Baptist, no? Sabi pa nila, ang totoo daw na church ay Baptist. Dahil si Kristo daw ay binautismuhan. Wala naman sa Biblia na ang tunay na church, Baptist. Meron ba kayo nabasa? Baptist Church, meron ba kayo nabasa sa Biblia? Wala. Pero may nabasa ba tayong Church of God? Yes, meron. Pero hindi yan Church of God na sisilipan na ngayon. Di ba? Kasi madali lang pong dalhin eh. Pero pag ugatin mong aral, hindi naman pala talaga Church of God. Okay? So, ano pong katibayan na tayo po ay isang katawan o church ng ating Panginoon? Basahin po natin ang 1 Corinthians, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 12, verse 27, sabi po dito, now we are the body of Christ. No, sabi po ni Pablo doon po sa mga kapatiran sa Corinthian church. Now we are the body of Christ, members in particular. Kasi po, local church po yung kanyang sinabihan. Mga kapatid. Kaya ang binanggit po niya, particular. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. So sama-sama, yun po yung body of Christ, yung church po ng ating Panginoon. Natural, ang church po ni Lord ay kanya po ito. Amen po? Siya pong may-ari, siya nagtayo, siya may-ari ng church niya. Hindi po ang church ay may-ari ay pastor. Right? Hindi po yung church ay may-ari ay sino man. Wala po dapat may pag-aari ng church. Tama? Sapagkat ang pastor din ay member ng church ng Panginoon. Dinala po siya ng Diyos para manguna sa gawain po ng ating Panginoon. So ito po yung body, mga kapatid. No? Ito po yung body, yung church. Na ayon po sa sinasabi ni Apostle Paul, mga minamahal. Now, meron po tayong tatlong bagay na nais ko pong pag-aralan po natin, mga kapatid, about the truth about Church of God. No? The truth about Church of God. No, number one, the divine origin of the church. Ang banal na pinagmulan ng iglesia. Saan ba nagmula ang church? Di ba? Ito po ay nagmula, of course, sa ating Diyos. Tama? Hindi po sa tao o sa founder o sino man. Okay? Kaya sa atin dito, hindi po si pastor ang founder. Amen po? Amen. Ang founder po dito, si Lord. Okay? Kaya ho, hindi tayo katulad ng iba na may mga founder sila, may mga tinatawag sila naka-umbrella. Hierarchy ang tawag po doon. No? Dito ho, walang hierarchy po, mga kapatid. Tandaan po natin. Okay? At kaya po, may mga, kung naobserbahan nyo po, kung inyo po nakita, ang mga simbahan po ngayon, may mga hierarchy sila, may mga matataas, merong kasunod, hanggang sa pinakamababa. So sa atin po, wala.
Bakit? Kasi lahat tayo servants po ng Panginoon. Amen po? Servants po tayo ni Lord. Kaya hindi dapat tayo magpakataas doon sa parabagang dinudiyos na ng mga miyembro. Okay? So, meron po silang tinatawag na reverend. Di ba? Narinig nyo ba yon? May mga simbahan na reverend ang tawag. Ang reverend po, mga kapatid, tandaan po natin, ay nakaugnay po yan sa ating Panginoon. Hindi po yan nakaugnay sa tao. Reverend. Unbiblical po yun, mga kapatid. No? Wala po yan sa Biblia na ang tao tawagin mo na reverend. Kundi sa Biblia, ang reverend po na tinatawag ay ang ating Diyos. Okay? Ngayon, ano pa pong kasunod? Kasunod dyan ay bishop, di ba? And then, senior pastor, junior pastor. So, meron po sila mga hierarchy. Kaya ang reverend, yun yung pinakamataas sa kanila. Kaya ang reverend po, hindi po yan nadadapuan sa kanila ng langaw, ulamo. Di ba? Special sa kanila yan. Di ba? Kaya po, ang mga miyembro, talaga hong ina-idolize na nila yung kanilang reverend. So, mali po. No? Dapat, ang hindi natin ina-idol yung tao. Amen po? Okay? Dapat, kay Lord lamang po tayo. Si Lord po yung tunay na dapat po natin itaas. Purihin, dakilain po sa ating mga buhay. Okay? Now, the church was chosen before the foundation of the world. Tandaan po natin ang church, mga kapatid, ay pinili na po yan ng Diyos before the foundation of the world. Pag sinabi before the foundation of the world, wala pa po tao sa mundo. Right? Wala pa po ano mga bagay sa mundo. Now, letter A, Christ our compensatory. Bayad pinsala. Si Kristo. Di ba si Christ ang nagtubos sa atin? Tama po? Hindi naman tao ang nagtubos sa atin eh. Hindi naman sarili natin, tinubos natin dahil sa ating kasalanan. Si Lord ang siyang nagtubos po sa atin, kaya ang tawag po dito, bayad pinsala. Compensatory of a payment intended to recompense someone who has experienced loss, suffering, or injury. Ano po ba ang mga katibayan natin para masasabi natin na ang church ay pinili na ng Diyos before the foundation of the world? Maring isipin natin, Pastor, mukhang imposible. Ang tanong, may imposible po ba sa Diyos? May imposible po ba sa Diyos? Wala. Nagagawa ni Lord ang gusto niyang gawin. Tama? Kung nagagawa ni Lord ang gusto niyang gawin, kailangan natin paniwalaan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? Sabi po dito, 2 Timothy chapter 1 verse 9 up to verse 10, sabi po ni Pablo, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Kailan tayo ibinigay sa Panginoon Kristo? Kailan daw? Binabanggit ng Biblia? Before the world began. So, ibig sabihin po, mga kapatid, before the world began, nakaplano na po, nandoon na po, yung pagtubos ng Panginoon sa atin, subalit, nagkaroon po ito ng confirmation noong napako na po yung ating Panginoon Kristo. Tama po? Yun po ang aktual na pagtubos ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pero bago pong aktual, sinabi na po ng Panginoon, malinaw po, na because
of His own purpose and grace, sabi po ni Pablo, which was given us. Sino ho ibinigay? Tayo. Kanino tayo binigay? Kay Kristo. Sa Panginoong Jesucristo. Kailan? Before the world began. So, ibig sabihin po, may pagtubos na po during the time, pero yung actual na nangyari noong time ng ating Panginoong Jesucristo. Tama? Na tayo po ay tinubos doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang pagtubos, hindi yung actual lang, kundi before the world began. Kasi binigay na tayo ng Ama kay Kristo. Okay? Next. Verse 10. But is now made manifest by the appearing of our Savior, Jesus Christ. Kaya tingnan niyo po, no? Nagkaroon na po ng kahayagan, unahayag na po yung aktual na ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Anong aktual na ginawa niya? Di po ba napako siya sa krus? Tama po? Nung napako po siya sa krus, bago po siya nalagutan ng hininga, anong sabi po niya sa Ama? It is finished. Tapos na ang aktual na kanyang ginawa sa kanyang pagtubos sa mga hinirang ng Diyos sa church ng Panginoon before the world began. So meron na po, naganap na, nangyari na, sapagkat ang sabi po dito, malinaw po, ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Hesu Kristo. Ano pang sabi? Who had abolished death? Na siya nag-alis ng kamatayan. Okay? So, inalis po niya ang pagkamatay natin. Bakit? Patay ba tayo? During the time? Patay tayo spiritual. Tama? Hindi physical kundi spiritual. Because of sin. Na atin pong minana kay Adan at kay Eva. Okay? Patay tayo dahil sa kasalanan. Kaya nung tayo ay patay, ay wala ho tayong pakiramdam doon sa mga espiritual na bagay. Tama? Hindi natin nagagawa ang mga espiritual na bagay. Pero bakit nagawa natin ngayon? Dahil po, tayo'y binuhay ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo, meron ng response sa mga salita ng Diyos. Tama? Dati, baliwala lang ito salita ng Diyos. Hindi natin ito pinaniwalaan, di ba? May mga nangangaral dati. Ano ba yung ginagawa? Baliw siguro yan. Ganun dati. Yung thinking natin nung tayo patay pa. Dahil sa kasalanan at pagsuway. Kaya marinaw po dito, ano pa pong sabi? And hath brought life and immortality to life through the gospel. Kaya tayo nagkaroon ng liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tama? Sa pangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat tayo po ay inalis na po. O ang Panginoong Kristo ang siya nag-alis ng ating kamatayan. Okay? Tayo po'y binuhay ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po doon sa Ephesians chapter 2 verse 1, basahin po natin, mga kapatid, para may prueba yung ating pagkabuhay, yung binuhay tayo ng Diyos. Ephesians chapter 2. Okay? Ephesians chapter 2 verse 1. Sabi dito, mga kapatid, and you have quickened who are dead in trespasses and sins. Okay? At kayo'y binuhay niya ng Diyos. Okay? Nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kamatayan. Tingnan nyo? At mga kasalanan. Tingnan nyo po. Malinaw po yun. The compensation was planned before the foundation of the world. Okay? Basahin po natin. 1 Peter chapter 1. Verse 18 up to verse 21.
Sabi po dito, sa verse 18, for as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. So, malinaw po na hindi daw tayo tinubos na mga bagay na nasisira ng pilak at ginto. During the time, Old Testament, ano po bang ginagawa ng mga Israelites na hindi naniniwala sa Lord? Di po ba, anong ginawa nila nung si Moises ay nasa bundok? Silver and gold. Pinagsama-sama nila. Ginto. Ginawa nilang Diyos-Diyosan. Tama? Okay? So, hindi po yun ang nagtubos sa atin. Hindi po itong ginto o mga material na bagay. Kaya po ang pagtubos po sa atin, hindi po ito in-wheeler. Alam niyo po ang in-wheeler? In-wheeler? Di ba may sangla tubos? Tama? Hindi po. No? Ang ating Panginoon Kristo ang siyang nagtubos. Ituloy ho natin mga kapatid. Sabi po dito, but with the precious blood of Christ, sa verse 19, as of a lamb without blemish and without spot. Kundi ang mahalagang dugo, gaya na sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa mga katulad bagay ang dugo ni Kristo. Verse 20, who verily was foreordained. Tingnan niyo po take note. Who verily was foreordained before the foundation of the world. Yung pagtubos para sa atin, malinaw po, was foreordained before the foundation of the world. So, malinaw po na tayo pala itinalaga, mga kapatid, nang ang katubusan natin itinalaga bago pa likhain o itatag ang sanlibutan. But was manifest in this last times for you. Yung manifestation doon po sa cross, right? Ang manifestation po, ang kahayagan, doon po sa cross ng Kalbaryo. Pero all in all, ang pagtubos po niya before the foundation of the world. Verse 21, who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory, that your faith and hope might be in God. Na sa pamagitan niya ay nangampalataya kayo sa Diyos. Bakit tayo nangampalataya sa Diyos? Kasi tinubos tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Malinaw po yan, mga kapatid. At nagkaroon ng katuparan during 2,000 years. No? 2,000 years na po ang nakalipas. Nung tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo at sa Kanya'y nagbigay ng kalulatian upang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapasa Diyos. So, malinaw po yun mga kapatid. No? The compensation was planned before the foundation of the world. Letter B, chosen before the foundation of the world. Tayo po'y pinili bago palikain ang sanlibutan. Okay? Niwala ba tayo na tayo pinili? Kasi, kung lahat-lahat po ay tinubos ni Kristo at walang pinili ang Panginoon, di wala mapunta sa impyerno. Tama po? Pero bakit meron pa nang punta sa impyerno? Kasi meron pong pinili po ang Diyos before the foundation of the world. Ang pinili na yan tayo, na tayo po'y tinubos ng ating Panginoon Jesucristo, at tayo po ay pinili ng Diyos Ama before the foundation of
the Word. Kaya basahin po natin, aklat po ng 1 Peter, mga kapatid, 1 Peter, chapter 1, verse 2. Sabi dito, elect according to the foreknowledge of God the Father. Meron bang elect? Meron bang inelect yung Ama? Meron. Elect according to the foreknowledge of God the Father. So, pag sinabi foreknowledge, ito po yung kaalaman ng Diyos mula noon pa. Tama? Wala pang mundo, meron na bang kaalaman ng Diyos? Yes. Before the foundation of the world. Through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Ito po yung katubusan. Grace unto you, and peace be multiplied. Bakit sabi ni Pedro, grace unto you? Kasi po, ang kaligtasan natin, tandaan po natin mga kapatid, only by the grace of God. Pag sinabing grace ng Panginoon, gawa lamang po ng Diyos. Amen? Ang kaligtasan, gawa po ng Diyos, hindi po dahil sa pagdidikta ng tao. Right? Hindi dahil sa ginagawa ng tao, ang kaligtasan eternal, kundi ito po ay ginawa ng Diyos before the foundation of the world. Ephesians chapter 1, verse 4, according as has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Kaya naman pala tayo pinili o hinirang ng Diyos before the foundation of the world dahil pala sa Kanyang pag-ibig sa atin. Amen po? Ito po tinatawag na unconditional love. Kasi kung conditional ito, walang papasa sa atin. Right? Wala ho ni kahit isa. You know why? Because we are dead in trespasses and sins. Okay? So, dahil sa pag-ibig ng Diyos, malinaw po, tayo po ay pinili before the foundation of the world. Okay? Ano pa po? Next, verse 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Tayo pala kinupkup. Adoption. Kinupkup. Na tulad sa mga anak. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo. So, pasalamat tayo kasi kinupkup po tayo ng Diyos. Amen po? Oh. Malinaw po yun. Verse 6. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Sinong tumanggap? Tayo bang tumanggap una sa Diyos o ang Diyos ang siyang unang tumanggap sa atin? Ang Diyos accepted in the beloved eh. Tayo palang tinanggap ng Diyos. No? Kaya hindi tayo tinanggap ng Diyos para maligtas, kundi tayong tinanggap ng Diyos para maligtas. Tama? Ito pong totoong aral. Ito pong tamang aral, mga kapatid. Kaya ang traditional na aral na yun, na ating napakinggan noon, dapat tanggalin na po natin. Kasi hindi totoo yan. Ano po yung karamihan ngayon? Tanggapin mo si Kristo, maligtas ka na. Automatic. ABC. Accept, believe, and confess. Maligtas ka na daw. No. Hindi totoo yan. Paano mag-accept, believe ang tao, confess, samantala siya patay? Dahil sa kasalanan at pagsuway. Right? Yung patay, patay po talaga. Right? Meron bang patay na may action? Physically, pagpatay ang tao, uma-action pa ba? Kumikibot pa ba? Wala na. Baka pag kumibot yan, tatakbo ka. Wala po yan kahit anong gagawin mo dyan. Kahit anong pangangaral mo dyan sa patay, wala po yan. Maliban lamang siyang binuhay po ng kapangyarihan ng Diyos. Meron siyang response, magkaroon siya ng response doon sa pinapangaral po
ng masalita ng ating Panginoon. Letter C, called from darkness into His marvelous light. Dati tayo sa kadiliman, pero tayo tinawag ng Diyos patungo sa liwanag. Tama? Okay? Ang buhay natin dati, madilim. Madilim pa sa gabi. Di ba? Kaya pagka ang isang tao ay madilim ang buhay, ang alis niya lagi yan, gabi. Gabi yan, laging gabi yan. Diba? Pero hindi naman lahat. Diba? Kasi depende doon sa nagtatrabaho. Siyempre kung gabi, diba? Pero karamihan ngayon, yung mga namumuhay sa gabi, sa dilim, talaga hong lumalabas po yan ng gabi. Diba? Kaya marami na aksidente ng gabi, maraming napapahamak ng gabi, tama? Oh. Kaya pasalamat tayo dahil ang buhay natin noon ay madilim. Pero hinango tayo ni Lord, tinawag tayo ng Diyos, kanyang kapangyarihan, para pumunta po sa liwanag ng ating Panginoon. Kaya po, marvelous light eh. No? Salamat sa Lord dahil nandito si Brother Marvelous. Marvelous light. Sinasabi po dito. Oh? Sabi nito, 1 Peter chapter 2 verse 9 up to verse 10, but ye are chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people. Thus ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Malinaw po, no? Na tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Which in time past were not a people. Totoo naman, dati hindi tayo people of God eh. Kasi sa kadiliman po tayo. But are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Kaya tayo po mga kapatid, nagiging ganito, nagkaroon tayo ng liwanag sa buhay, because of the mercy of God. Awa lamang po talaga ng Diyos sa buhay po natin. Okay? Hindi po galing sa atin kung bakit tayo na ganito, kundi gawa po ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, kamay ng Diyos, ang siyang kumilos po sa buhay natin. Kaya malinaw po na dapat makita ho natin ang number one, the divine origin of the church. Ito po talaga yung church mga kapatid, no? Na tayo po ay hinirang before the foundation of the world, at tayo po ay pinili ng Diyos before the foundation of the world, at tayo po ay hinango mula sa kadiliman patungo po sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Okay? Next, mga kapatid, number 2, mga minamahal, the direct headship of the church. Ang tuwirang ulo o pagkapuno ng iglesia. Okay? Colossians chapter 1 verse 12, ano sabi? Giving thanks unto the Father, which has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Verse 13, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Tingnan niyo po, no? Siya po ang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman, at tayo po ay nilipat niya. Siya po ang naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Tingnan niyo po, si Lord po ang may gawa ng kaligtasan po ito sa buhay po natin. And then, verse 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Kaya hindi ko po maisip o maintindihan
Yung karamihan po, sa bagay, hindi natin sila talagang dahil po, syempre, yung unawa natin, biyaya ng Diyos. Tama? Pero marami po, pagka atin pong iisipin po mga kapatid, sabi nila, si Kristo daw ang nagtubos sa atin, nagligtas. Pero, kailangan ka pang gumawa. Di ba? Tanggapin si Kristo, magkaroon ka pa ng tinatawag na response doon, hindi po. No? Pagka ganun ang paniniwala natin, meron ng kusebyor ang Panginoon. Tama po? Bakit? Kasi may action ka na ginawa sa paniniwala mo para ka maligtas. Hindi o. Ginawa na nga po ni Lord eh. Tama? Ginawa na po ni Lord ang kaligtasan, ang pagtubos sa atin. Kaya dapat, ang kaligtasan na iyan, na binigay ni Lord sa atin, ay atin po itong panghawakan at tayo po dapat manindigan sa mga bagay na ito. Verse 16, for by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. Kaya po, yung local church, visible church po ito. Tama? Totoo ba visible church to? Nakikita ba ang local church? Yes. Pero ang kabuuan na tinubos ni Kristo, that is universal church. Lahat po yan sa buong mundo, mga kapatid. Okay? Lahat po na tinubos, lahat po na hinirang ng Diyos, lahat po na tinubos, that is universal church. Pero ito, bawat lugar na merong church, mga local church po yan. No? So malinaw po, yun ang dapat natin makita. Bakit po? Kasi, tandaan po, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. Whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Verse 17, and He is before all things, and by Him all things consist. Verse 18, and He is the head of the body. Tingnan niyo po. Si Christ pong tinutukoy, no? He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Tingnan niyo po. At siya ang ulo ng katawan sa mga tuwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Christ is the head, not head pastor. No? Si Lord po yung head ng church, hindi yung head pastor. Okay? No pope, council, or hierarchy. Kaya ho tayo, walang hierarchy tayo. Kasi si Lord lang po talaga ang siyang ulo ng kanyang church. The body, the church. Tingnan niyo po yung pagkatao po natin. Tayo ang body. Tama po? Yung body, merong kamay, may paa, may katawan. Tama po? Pero ang tanong, nakaugnay ba tayo sa head? Nakaugnay ba tayo sa head? Sa ulo? Kasi tingnan niyo po, pagka ang tao pugot, hindi nakaugnay sa ulo. Tama po? O maganda ba tingnan pagka ang taong pugot? Baka tumakbo ka. Walang ulo. Katulad sa church, ang church may ulo. Tama? Sinong ulo? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. He is the head of the body. He is the head of the church. Mga kapatid. So simple lang po. Kaya ang body, ang sangkap, gumagawa yan sa church. Tama? Oh. Di ba?
Yung body, gumagawa yan. Kaya nga tayo ay gumagawa kasi body yan eh. No? May mga parte ng katawan yan, gumagawa yan. No? Mahirap pagka ang body paralyzed na. Right? Pagka paralyzed ng body, wala na. Hindi na gumagalaw sa church. Delikado. Baka kunin na lang ni Lord yan. Di ba? Kaya kaya tayo tinutukoy na body kasi gumagawa tayo, kumikilos tayo, nagsiserve tayo sa Lord, tama po? Naglilingkod tayo sa Lord, pupunta tayo sa gawain ng Diyos, nagbabasa tayo na nanalangin sa Lord, yun po ang gawa natin. Sapagkat tayo po'y body ng ulo, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo. Now, the difference between the local church and universal church. Universal church is invisible. Hindi natin nakikita. May mga hinirang si Lord sa iba't ibang dako, hindi natin yan alam. Si Lord nakakaalam. Amen po? May mga iniligtas siya sa iba't ibang lugar, pero hindi po natin alam yan. Kaya nga po, may pagkakaiba. The difference between the local church and universal church. Pero tayo, sakop pa rin ng universal church, tama? Okay? But in visible, in actual, tayo po ay local church. Tama po? Okay? Local ng church ng Panginoon. John chapter 11, verse 51, sabi dito, and this spake he not of himself, but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation. Kanino na namatay si Kristo? For that nation. Sinong nation? Ang nation na tinutukoy, ito po yung mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Tingnan niyo po. Kaya yung hinirang ng Diyos, yun po yan ang binigay ng Ama doon kay Kristo para tubusin. In actual. No? Na pagtubos. Ituloy ho natin. And not for the nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad. No? Tingnan niyo po. At hindi dahil sa bansa lamang na tinubos ni Kristo, ibig sabihin, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Tingnan niyo po. Ibig sabihin po, hindi lang tayo ang anak ng Diyos. Amen? Meron pong mga anak ng Diyos, ang ating Diyos, na nagsisipangalat. Ang tinutukoy po ni Lord na anak ng Diyos, ito po yung mga tupa. Okay? So, anong sabi po dito mga kapatid? Sa John, chapter 10, verse 16. Anong sabi ni Lord? Sabi ni Lord, "And other sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold, and one shepherd." Tingnan niyo po. At meron ako ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Hindi sa kanyang church, sa local church, wala pa po. Kaya ang sabi ni Lord, sila'y kailangan din namang dalhin ko, kaya ang nagdadala sa church ng kanyang tupa, sino po? Si Lord. Tama? Tama po ba? Amen. Si Lord ang nagdadala ng kanyang tupa. Ano pa pong sabi dito? At kanilang diringgin ang aking tinig. Nung panahon ng ating Paiso Kristo, nung siya po'y nabubuhay pa, meron siyang tinig.
aktual na tinig. Tama? Sa panahon natin ngayon na wala na pa yung Kristo, nandun siya sa langit, sa kanang kamay ng Ama, yung tinig, ito po yung gospel. Tama? Yung pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sabi dito ng Panginoon, kanilang diringgin ang aking tinig. Kaya tayo mga tupa ngayon nakikinig sa tinig, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen po? Ituloy ho natin. At sila magiging isang kawan at magkaroon ng isang pastor. Ang tinutukoy dito pastor, ang ating Panginoong Yesu Kristo. Siya po ang shepherd. Tayo po ang sheep. Amen po? So malinaw po yun mga kapatid. At alam niyo po ba na ang tinubos ng ating Yesu Kristo, ito pong mahinilan ng Diyos na binigay ng Ama at ang tinubos po ni Kristo sa bawat angkan, bawat wika, bawat bayan, at bawat bansa. Basahin po natin Revelation, mga kapatid. Revelation chapter 5, verse 9. Anong sabi dito? And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof. For thou wast slain. Tingnan niyo po ha. And hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred o kindred. No? Tingnan niyo po, mga kapatid. Kindred sa Tagalog ay angkan. Tama? Bawat angkan. Oh. Kaya hindi ho hindi ho malabo na meron kang mga tinubos na angkan. No? Ako po'y naniniwala na sa angkan namin may tinubos si Kristo. Totoo po ba? Kayo din may mga angkan. Tama? May mga tinubos doon ang Panginoon Kristo. So, every kindred, ano pa? And tongue. Di ba? Oh. Wika. Yung tongue dito na tinutukoy, wika. Hindi yung tongue yung dila. Di ba? Wika po. Ibig sabihin, may tinubos po ating Panginoon Kristo sa bawat wika. May tinubos siya ng mga Bisaya, may tinubos siya mga Ilocano, may tinubos siyang Tagalog. O di ba? Oh. Kaya pag may anak ka na ikaw ay Bisaya at asawa ng Tagalog, anong tawag sa iyo? Bisalog. Di ba? Bisayang Tagalog. Wala po yung pagkaiba ng Tapsilog, Longgilog. Di ba? Oh. Pagka Tagalog at Tagalog ang nag-asawahan, pansit luglog na po yun. Puro Tagalog po eh. So dito malinaw po, bawat angkan, bawat wika. Ano pang sabi dito, mga kapatid? And people, at bayan, and nation, at bansa. Meron pong tinubos doon ang ating Panginoon. Hindi lang po natin alam yun ang iba. Tama? Ang alam lang natin yun nandito po sa local church. Pero sa labas, meron po siya mga tinubos. Malinaw po, sinasabi ni Lord. Kaya si Nanay Lene, meron niya mga kamag-anak, mga mahal sa buhay niya tinubos ni Kristo. Tama po, Nanay? Yes. Bakit? May mga naglilingkod din kay Lord. Tama po? Paano yan, Pastor? Ba't magkaiba pa rin aral? Kasi dadalhin po yan ni Lord sa tamang aral. Tama? May katakdaan po yan, si Lord. Tayo naman dati, galing naman tayo sa maling aral eh. Tama po? Dati nga tayo, galing tayo sa sayawan eh. Diba? Tapos nagkikislap-kislapan pang ilaw. Akala natin, totoo.
Pagdating sa banal na kasulatan, mali pala. Dinagdagan na pala. Di ba? Oh. Dati nga tayo, may mga costume pa. Di ba? May mga parang watawat pa na nakaganon. Dati. Di ba ba? So nalaman natin, dinalatan ni Lord sa tama at totoong paglilingkod, na yung mga bagay pala na yan, mga human invention. Tama? Human invention. Invento lang pala yan ng tao. Unbiblical po yun. Ang tunay na pagsamba, singing, prayer, and preaching. Yun po pala ang tamang pagsamba. Umawit tayo ng mga awiting espiritual na nanggagaling sa ating mga puso para sa ating Panginoon. O tingnan niyo po. So, salamat po sa Lord sapagkat tayo po ay dinala ni Lord sa tama at totoong paglilingkod. Ano pa po mga batid? Kaya ang mga anak ng Diyos, mga tinubos, nag-scattered. Nagsipagkalat po sila mga kapatid. Scattered abroad. No? Kaya sa abroad meron din. Tama? O, scattered abroad. Biblical. Di ba? Kaya may mga gawain sa abroad sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Biblical po yun kasi. Totoo po yun sinasabi ng banal na kasulatan. 1 John chapter 2 verse 2. And this the propitiation for our sins. Siya po ang tagapaglubag-loob ng ating mga kasalanan. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Ang whole world dito, ito po yung lahat ng mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Ito po yun, the whole world. Kasi sa bawat bansa, meron po siyang hinirang, meron po siyang tinubos. Local church, visible, mga kapatid. The Church of God which is at Corinth. Ito naman yung visible church. Ito po yung atin. Biblical po ba? Yes. Basahin po natin. 2 Corinthians chapter 1, verse 1 up to verse 2. Sabi po dito, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God, which is at Corinth. Ito po yung local church. Meron pong local church sa Corinto, with all the saints which are in all Achaia. Tingnan niyo po. So, meron po. Kaya sabi dito sa verse 2, grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Kaya itong local church mula din sa Ama at sa ating Panginoong Hesu Kristo. Kaya tama pong sabi ni Lord, Matthew chapter 16 verse 18, ano sabi niya kay Pedro? Thou art Peter, upon this rock I will build my church. Si Lord po ang nag-build ng church before the foundation of the world, and then hanggang ngayon sa ating panahon, kapanahunan na nag-exist po sa local church. 1 Peter chapter 1 verse 1 up to verse 2, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Kaya nag-scatter doon sila, no? Sa bawat bayan. Nangangalat po sila sa Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. So, meron talaga scattered po. Yung mga kapatiran, mga tinubos po ng ating Panginoon Jesucristo. Okay? Now, scattered, universally, established locally. Okay? Nagsipangalat sila, lahat, pero in-establish po ni Lord yung local church. Okay?
Next, the blood redeemed by the blood of Christ. Hebrew chapter 9, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Totoo po yan, mga kapatid? Totoo po. No? Kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran. Tama? Ibig sabihin po, si Lord lamang po ang siyang nagbigay ng kapatawaran sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Was therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with this, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. For Christ is not entered into the holy place made with hands, which are figures of the true, but in the heaven itself, now to appear in the presence of God for us. So nagkaroon po, mga minamahal, ng tinatawag po na kapahayagan. No? Nakikita ho natin yung ginawa po ng ating Panginoon Jesucristo. Nor yet that he should offer himself often as the high priest entered into the holy place every year with blood of others. For then must be offered or often have suffered since the foundation of the world. Tingnan niyo po, no? For then must he often have suffered since the foundation of the world. But now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Ibig sabihin, before the foundation of the world, meron na pong tinubos ang ating Jesucristo. Sino yung mga pinili ng Ama before the foundation of the world, and then nahayag po yan noong panahon ng ating Panginoon Jesucristo. 2,000 taon na ang nakakaraan. Yun pong tinatawag na actual redemption ng ating Panginoon. Okay? So ano pa po mga kapatid? So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Tingnan niyo po. And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him I say, whether they be things in earth or things in heaven. So malinaw po yun, no? Marami pa po yung mga binabanggit po dito, mga kapatid. Subalit dahil kakulang tayong oras, ay tuloy po pa tayo at atin po lamang ibang lagpasan po, mga kapatid. The Bible, the direct headship was authorized by the Holy Scriptures. Christ speaks through His Word. Kaya, nandun na po si Kristo, nagsasalita, no? Sa kanyang mga salita, sa gospel. Kaya ang sabi niya dito, sa John chapter 10, verse 1, Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. So si Kristo po ang nagsabi po dito sa banal na kasulatan. Kaya sabi ho dito, but he that entereth by the door is the shepherd of the sheep. No? Kailangan po ay nakaugnay po tayo sa church ng ating Panginoon. No? Para baga kasi ang sheepfold kasi ng Panginoon, ito yung church, hindi pwedeng dumaan ka sa bintana o saan ka dadaan. Kailangan dumaan ka doon sa door, dumaan ka doon sa sistema, sa aral, sa totoong gusto ng ating Panginoon. Yun pong ibig sabihin po, mga kapatid. Kaya sabi ni Lord, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. So, ano pa po mga kapatid? Napakarami pa, kaso lang wala tayong oras. No? Kaya, isa na lang po, pangatlo, the doctrinal foundation of the church. No? Meron, of course, doctrinal foundation. Hindi pwede na ang tunay na church walang pundasyon. Amen po? Dapat meron tayong pundasyon para maging matibay po tayo sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. No? God's blueprint of our salvation from eternity to eternity. Ito po ang ating pinag-aralan ngayon. This is a blueprint, no? Blueprint of our salvation from eternity
to eternity. Bakit tinawag po si Lord na from eternity to eternity? Kasi siya po ang Diyos na walang pasimula, walang katapusan. Tama? Siya po ang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Okay? Kaya, sa order of our salvation, ang aral po ni Lord, yung may tinatawag po na foreknowledge, no? Ito po yung tinatawag na electing grace of God. Yung foreknowledge, yung kaalaman ng Diyos, alam niya ang mangyayari before the foundation of the world. Tama? Siya po ang gumawa, siya po ang siyang gumawa ng ating kaligtasan before the foundation of the world. Number 2, yung tinatawag po na predestination. May mga talata po ito, no? Predestination. Kaso lang, gawin na tayo sa oras. Ito yung tinatawag na predestinating grace. Meron din naman is called, no? Irresistible grace, yung pagtawag sa atin ng Diyos. No? So, maraming talata po ito. And then number 4 is justified. Justifying grace. No? Sa justification, marami po yan. Justification by faith, no? Iba po yan. No? Justification by law, iba po yan. Pero ito, yung tinatawag po, yung justification by grace, justification grace, ibig sabihin, tayo po ay binigyang katiwiran sa biyaya po ng ating Panginoon. Amen po? Next, glorified. Glorification, yung ating pagsalubong sa Lord, second coming of our Lord Jesus Christ. No? So, yun pong tinatawag na redempted grace. Kukunin na po tayo ni Lord, mga kapatid. No? Kukunin na po tayo ni Lord dito sa mundo. Kaya, ito po, isang talata na lang po, mga kapatid, ang glorified, ito po yung final phase of salvation natin, na ang may gawa po nito, walang iba kundi ang ating Panginoon din. No? Hindi po ito gawa ng tao, kundi gawa ng ating Panginoon. Sabi po dito, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Pagdating na po yan ng Panginoon. With the voice of the archangel and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Tingnan po. Then, which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ngayon ang tanong, ito po ba ang sinasabi ni Pablo? Figurative po ba ito o actual? Actual po ba pagdating ni Lord? Amen. Actual po ito, hindi ito figurative. No? Hindi ito figurative, kundi ito po'y actual na darating ang Panginoon at kukunin po tayo. Tama? Malinaw po sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga sabi dito, verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ito po yung final phase of our salvation. Yun pong second coming of our Lord Jesus Christ. Malinaw po, the divine origin of the church, nung una, the direct headship of the church. Number 3, the doctrinal foundation of the church. Conclusion po tayo, the church today is not a denomination. Okay? It is not a building. It is not a religious system. It is the body of Christ, formed by grace, united by faith, governed by Christ, revealed through the Scripture. Kompleto po, mga kapatid, ang tunay na church po ng ating Panginoon. Christ is our head. Sovereign grace is our message. Scripture is our final authority. Totoo po ba yan? The Scripture is our final authority. We are non-denominational because we are biblical church. Purihin po ang Diyos, nawa sa Kanya ang lahat na karangalan at kalatian sa ating pagsamba po ito. Tayong lahat po ay tumayo.